Naaalarma ang Health Department sa biglang sipa ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas ngayong umpisa pa lang ng 2025. Sa Quezon City, nagdeklara na ng dengue outbreak. At nakatutok si Darlene Cay. Nilagnat, sumakit ang tiyan, ng hina at walang ganang kumain. Yan daw ang mga unang sintomas ng 9 na taong gulang na anak ni Marines na taga-Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Ang ginawa ko po kasi muna is minonitor ko na baka fever lang to, baka something lang UTI. Kaso napansin ko na 39 lagi 39, 40, hindi talaga siya bumababa. Matapos ang 3 araw, nakaramdam din ng ganyang sintomas ang 5 taong gulang niyang anak. Kaya, pinaospital niya na ang mga bata. Matapos ang ilang araw, nakarecover sila mula sa sakit na dengue. Nakakatakot kasi katulad nga niya na ang dengue nakakamatay, sobrang nakaka-worry kasi syempre sabay pa silang anak ko, yun yung inaalala ko. Mula nang pumasok ang 2025, 1,769 na ang dengue cases sa Quezon City. Kada araw, 35 ang bagong kaso sa lungsod. Mahigit kalahati ng mga kaso ay edad 5 hanggang 17. May 10 nang namatay, 8 sa kanila mga bata. Dahil dyan, the Quezon City government is declaring a dengue outbreak. Ang outbreak ay idinideklara kapag tumataas sa higit na inaasahang numero ang bilang ng kaso sa isang lugar. Sa nakalipas na 15 taon, ito na ang pinakamaraming dengue cases sa lungsod sa unang 6 na linggo ng taon. Unusual din daw o di pangkaraniwan ang dami ng kaso ngayon. It's probably climate change, no? Due to climate change kasi nga hindi natin usually, wala na tayo dapat ulan by this time, no? Pero just the other day, umulan na naman ng malakas, no? Ito napupuno na naman yung mga breeding sites natin. So, yun po yung isa nakikita natin, ano? Sa mga reason why at this time na dapat mababa na ang dengue case natin, below alert threshold na tayo, pero mataas pa rin. Sa datos ng LGU, karaniwan sa mga pasyenteng namatay ay inabot ng 3 araw na may sintomas bago nagpa-ospital sa pag-akalang normal lang ang lagnat nila. The average time from symptoms onset to death is 5 days. No? Ang bilis. Nakita niyo po ba? Nung nagka-symptoms lang siya, kung hindi na-check up na maaga, pang 5 araw, kung may danger sign siya, namamatay na po yung bata. Minsan, merong low clinical suspicion. No? Minsan, napapauwi. Nagpa-check up, dinala sa doktor, dinala sa clinic, napagkamalan lang na consider lang as tonsillitis, UTI, hindi na consider ang dengue. No? Minsan kasi, hindi naman lahat ng nilalagnat ay dengue na kasi. No? So minsan, ang nangyayari, na hindi na ko consider ang dengue, no? So kaya pinapauwi, pagbalik ng pasyente dun sa doktor, meron ng mga warning signs. Kaya raw mahalaga ang deklarasyon ng outbreak para i-alerto ang mga magulang, paaralan at barangay. Paiigtingin daw ng Quezon City ang cleanup drive at fogging o spraying activities. Base sa pinakahuling datos ng Department of Health, mahigit 28,000 na ang dengue cases sa buong bansa. 40% mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Parang napaaga yata dahil usually nagbabalita kami ng wild mga bandang June, July, August pag pumasok na yung ating panahon ng tag-ulan. Kahit ngayong Pebrero pa lang meron tayo nababalitaan na shear line, intertropical convergence zone, easterly. So parang sumabay tayo dun sa pagbago ng panahon. Pinaaalalahanan ng Health Department ng publiko na agad magpakonsulta sa health center o ospital kapag nakaranas ng lagnat, panghina, pananakit ng katawan, pagpapantal at iba pa sa sumusunod na sintomas. Mahalagang maagapan at huwag baliwalain ang mga sakit na ito, lalong-lalo na sa mga bata. Ugaliing magpahid ng insect repellent. Laging linisin ang kapaligiran at siguruhing walang mapamumugaran ng lamok. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cay, nakatutok 24 oras.